Ang 5 pinakamalalakas na guilds ay nagkakaisang puwersa upang alisin ang kriminal na pumatay ng mahigit 800,000 na manlalaro sa isang araw. Ang mga guild na ito ay ang Sacred Guild ni Singli, Crossline Guild ni Suwo, Holy Land Guild ni Abracadabra, Righteous Bandits Guild ni Hong, at Justice Guild ni Hawkeye. Oo, si Hawkeye ngayon ay nasa DC, binubuo ang World Guild Alliance na pinamumunuan ni Hawkeye, at ang kanilang layunin ay hulihin ang player killer na si Noob, na ang pangalan pa rin ay hindi pa kilala. Ngunit ang ating MC ay masaya sa pagtingin sa kanyang na-upgrade na wooden stick. Sa stats na yon, sino man ang may-ari nito ay hindi makatitiis na hindi matawa. Biglang lumitaw ang isa sa mga ulo ng twin-headed dragon Mures mula sa stick, ngunit malayo ito sa kanyang maestosong anyo noon, tila cute at mabilog, na tila ba ito'y isang stuffed toy na biglang sumulpot mula sa kahoy na stick. Si Ures ay nagpaliwanag na ito ay isang feature ng Eagle Rank Weapons at tanging ang Master lamang ang makakakita at makakarinig sa kanya. Tinanong ng MC kung bakit nawawala ang ulo. Kahit si Murice ay hindi alam kung bakit nawala ito. Bago pa sila makapag-isip pa, may isang piraso ng wanted poster na bumagsak sa pagitan nila. Nakita ng MC ang nakalagay dito. Si Ures ay nagsasabing kung gaano kahusay ang kanyang Panginoon at kung paano ang halaga ng bounty ay umabot ng 10 bilyong ginto sa totoong buhay. Wow, halos 8 milyong dolyar ito. Sa ganitong sitwasyon, nagmungkahi si Euros na gawing extinct ang sangkatauhan. Iniisip ito ng MC at napagpasyahan na magtatago na lang siya sa likod ng secretly op persona. Naglakad siya na naka-undies at balabal, tila isang walang pera na noob. Sinabi niya na magagamit niya ito para linlangin ang mga tao. Ngunit biglang may saksak na dumapo sa likod niya, at bumagsak siya. Si Hawkeye ang may gawa ng pagtagpo, at napaligiran ang MC ng iba't ibang manlalaro mula sa The Guild. Nagutos si Hawkeye na atakihin ang MC, habang si Ures ay nakikiusap sa MC na tumindig. Itinaas ng MC ang kanyang sarili at iniwan ang plano na itago ang kanyang kapangyarihan. Inanunsyo niya na kasalanan ito ng ibang partido. Isang maliwanag na flash ng liwanag ang bumalat sa lugar, at lahat ay nadapa, ang mga gusali sa paligid ay nawala. Nabanas si Hawkeye at natuklasan na ang buong kabisera ng unang kaharian ay nawawala. Ang MC, na tila isang walang pera na noob, ay nakatayo ng tahimik na may hawak na kahoy na stake. Inaangkin ni Hawkeye na may kaharian itong tinutukoy, inilabas ang Orb of Calling, at binasag ito. Sinumpa niya ang buong World Guild Alliance at nagdulot ito ng mass teleportation. Ang MC ay muli na namang napalibutan, ngunit mayroon na ngayong mga 3 milyong miyembro ng guild ang paligid niya. Inutos ni Hawkeye sa lahat na atakihin ang MC, na may Ures na nananawagan kay MC na itindig ang sarili. Ngunit sa isang mabilis na galaw ng kamay ng MC, naging alon ng atake ang resulta sa maraming miyembro ng World Alliance Guild. Tinatanaw ni Ures ang hindi kapani-paniwala at sobrang kahanga-hangang eksena. Iniisip ni Euros na kahit ang pagtutulungan ng mga tao ay sapat na para gawing mahirap siya, pero hindi ito ang kaso sa kanyang Panginoon. Kahit na may Ures Legion na kasama siya, alam niyang higit pa rin itong mamamroblema sa kanyang Panginoon. Ang pinakamalakas na mage ng royal family na si Abracadabra ay nagtatangkang gamitin ang spell ng disintegration kasama ang iba pang mga mages at inuusbong ito kay MC. Ngunit, sa kabila ng lahat, napaisip si MC na kailangan niyang bigyan ng cool na pangalan ang kanyang mga atake. Kahit hindi ito ang tamang oras para dito, itinaas niya ang kanyang kahoy na stick at ginawang swing up. Dude, ang pangalan ay sobrang pangit. Na-cancel ang spell ng disintegration dahil sa swing niya. Nagbalik ang mga mages para mag-cast ng ibang spell. At ginawang swing down ng MC. Lahat ng miyembro ng World Guild Alliance ay namatay, maliban kay Hawkeye.
Iningatan ni MC ang kanyang kapangyarihan para hindi ito lumampas sa mga swings niya. Iniisip ni Hawkeye na ito'y isang pagkakataon na siya'y pinatawad. Ngunit ang bida ay uhaw sa paghihiganti dahil sa pagbabalik saksak. Tinamaan ni bida si Hawkeye gamit ang kanyang kahoy na stick, at alam naman natin kung paano matatapos ang ganoong laban. Habang si Hawkeye ay pinupuri ang kanyang Panginoon para sa pag-anihi sa lahat, biglang nagpakita ang Goddess of Life. Ang babae ay huminto sa harap niya at tinawag siyang Nob. Nakipagtagpo ang bida sa babae na pumatay sa kanya sa isang lupain na puno ng 3 milyong bangkay. Naalala niya ang mga insulto na natanggap niya mula sa babae. At sa halip na magalit, hindi niya napigilan ang tawa. Ngunit itinanong ng babae kung kamusta si bida at binanggit ang kanilang pagkakataong magtagpo. Hindi naniniwala ang bida na ito ay isang kawingkiding. Nagsimula silang mag-usap, bagamat nais ni bida na saksakin ang babae sa ulo, na sinasabing, "Here bro." Nag-usap sila tungkol sa iba't ibang anyo ng babae, at ibinahagi ng babae ang balita ng kanyang pag-angat sa hidden class bilang ang Goddess of Life. Sinabi ng bida na ang Goddess of Death ay mas bagay sa kanya. Ngunit tila natawa lang dito ang babae na nakakairita sa bida. Sinimulan ng bida ang pag-atake sa babae, ngunit agad itong umiwas. Gusto pa ng babae mag-usap, ngunit patuloy na atakihin siya ni bida, na may maraming pagsabog na nangyayari. Inakala ng bida na patay na ang babae pagkatapos ng usok, ngunit nakita niya itong nakatayo pa rin. Purihin man ng Goddess of Life ang bida sa pagiging mas malakas, hindi pa rin sapat ang kanyang mga atake para patayin siya. Nagulat si Ures nang kumapit ito sa mukha ng bida, na may paa sa bibig ng bida. Kumunat ang noo ni Ures nang tignan niya ang babae, dapat siya lang ang makakakita sa kanya, ngunit tila nagkaroon sila ng mata-mata. Tiyak si bida na tinamaan na niya ang babae, pero nakatayo pa rin ito nang hindi tinatamaan. Inilahad ng babae na bilang isang Goddess of Life, imposible para sa isang tao na pumatay sa kanya. Mas nairita si bida, dahil bawat atake ay walang bisa. Hindi siya ganun kahusay. Ang babae ay lumipad na may mga pakpak at habang bumababa, muli siyang nag-insulto kay MC dahil sa kanyang pagiging noob. Hinimok siya ng babae na tigilan na ang kanyang quest para sa paghihiganti dahil kahit gaano siya kahusay, hindi niya ito kayang patayin. Sa halip na sumuko, nagsimula ng maghanda si MC sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang mga braso. Nagtaka ang Goddess of Life kung handa na siya ngayon na sumuko, at ang sagot ng MC ay sasampalin niya ang planeta sa halip. Sobrang kakaibang logic ng bida, at nagulat ang babae sa kanyang pahayag. Nagtawanan ang babae, sinabing imposible ito. Ngunit ang sagot ng MC, hindi niya ito tutuluyang saktan, sa halip ay sasampalin niya ang planeta. Ngunit inuulit ng MC na plano niyang gawin ang swing na ito ng buong lakas ngayong pagkakataon. Tinutulan siya ng goddess, sinasabi sa kanya na ito ay suicide. Matindi ang tawang ibinuga ng MC, na naalala ang kanyang nakaraang pagkamatay bilang presyo na binayaran niya para matutunan kung paano mabubuhay ang malalakas. Sinabi ng MC na ngayon ang oras na turuan ang lahat ng leksyon, wala nang pakialam sa kasiyahan o pagpapakamatay. Walang dapat manloko ng sinuman na wala nang mawawala. Sinusubukan siya ng goddess na pigilan, ngunit sinamantala ng MC na ibagsak ang kanyang wooden stick sa lupa ng buong lakas. Masamang ngumiti si MC habang ang lupa ay bumuka. Nawasak ang buong planeta, at dito nagtatapos ang ating kwento. Sa totoong buhay, ang lahat ng naglalaro ng Chrono Life ay na-kick off mula sa laro at umalis sa kanilang virtual reality capsule. Ini-anunsyo ng Chrono Life staff ang isang emergency server maintenance at humingi ng paumanhin para sa abala sa kanilang website. Ngunit hindi alam ng marami, may isang player na nananatili sa loob ng Chrono Life game at pinapaandar ang primary. Ang primary system ng Chrono Life version 1.7.
Matapos ang scan, kumpirmado ng system na iisa lamang ang online na user, at syempre, ito'y si MC.